Diyos. Amen. Samahan niyo po akong magbasa. So, Philippians chapter 4, verse 4, sabi po dito, rejoice in the Lord always. I will say it again. I-declare po natin, amen? I will say it again, rejoice. Verse 5, let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts, amen? And your minds in Christ Jesus. And ito po yung verse 8, ang ating verse of the day. Sabi po dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and or praiseworthy, think about such things. Amen. Kaya sa gabi nito, hayaan natin na yung Spirit ng Panginoon ay dumaloy sa bawat isa at maranasan natin yung pagpapala. Amen? Magkaroon tayo ng kagalakan sa ating mga puso na tulad sa sinabi nito sa verses, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, i-present natin sa Panginoon yung thanksgiving. Amen? Yung ating mga puso, yung ating mga iniisip, lahat ng alalahanin na meron tayo hanggang sa oras na ito, i-presenta natin sa Panginoon. Amen? Yes, Jesus. I-surrender natin ang buo. Yung bawat problema, yung bawat sitwasyon na alam natin pumipigil sa atin. Amen? Amen. And as we sing, maging prayer. Maging prayer. Yung kanta, yung awit na maririnig natin sa gabi nito. Amen? Amen. Hallelujah, Jesus. Once again, Father, we desire for your presence. Thank you, Lord. We want your presence, Holy Spirit. Alam namin, Panginoon, na makasalanan kami. Yes. Kaya sa gabi nito, ibinababa namin ang aming mga sarili Yes, Lord. sa iyong harapan, Yes, sa Jesus. iyong trono, Panginoon, upang maranasan yung gawang kadakilaan, upang maranasan yung habang at grasya na nanggagaling sa iyo, na hindi namin makukuha dito sa mundo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, help us to open our eyes and our hearts as we surrender once again to you, Father, Lord. Touch our hearts. Purify us, Lord God. Lord, ikaw ang nakakaalam ng laman ng aming mga puso, laman ng aming isipan, Panginoon. Pero sa oras na ito, Lord, we entrust everything to you. We submit to your will right now, O God. Lord, this is our prayer tonight. Come, church, Hallelujah, it is, Jesus. let this be our prayer to the Lord. Kung nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon sa oras na ito, huwag ka mag-alinlangan na itaas ang iyong mga kamay. Huwag ka mag-alinlangan na buksan ang iyong bibig Yes, Jesus. at sambitin lahat ng nilalaman ng iyong mga puso. Hallelujah, Jesus. Oh,
to be the church that you desire. Yes, Lord. Your life to be seen. Yes, Lord. Break down our pride and all the walls within our inside. Yes, Jesus. Our earthly crown
Amen. Hallelujah. Praise God. Ang sarap po magpuri sa Panginoon, no? Amen. Lalong-lalo na kapag wala kang release. Mas lalo na yung Alam mo yung during praise and worship, may experience mo talaga how the Lord is talking to you, how the Lord is touching your heart to be ready in receiving the Word of God, to be prepared in worshiping Him again, and nakaka-relax, nakaka-restore ng strength ang magpuri sa Panginoon, lalo na kapag ang pinapupurihan natin ay buhay at dakilang Panginoon. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magsipagbukas ng ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Yan, let us read all together. Kung nakita niyo na po, atin pong basahin ng sabay-sabay. Ikalawang Korinto, 12, kabanatang 10, versikulo 10. Sige po, in English, 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Ang sabi po dito, that is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay panandali ang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala po kaming ibang hinahangad kundi madakila ang iyong pangalan. Ama, sa gabi kong ito, as we receive the message, Panginoon, help us, Lord, to have this deep understanding spiritually, Panginoon. Help us, Lord, to have this empty vessel, Father God, to fill it with the answer, to fill it with your blessing, Panginoon, and help us to be strengthened, Panginoon, sa mga weaknesses na meron kami. Thank you for this word of all, Panginoon, from the Bible, na through our weaknesses, Panginoon, this will be our strength, O God. We want to glorify your name and give you back the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. So, yung binasa po nating message is about the isa sa mga sinulat po ni Apostle Pablo. Pero, ang continuation po ng message natin is we are still in the series of the Apostles' life, and just like last Sunday, we talk about the life of Philip, Apostle Philip. Nung nakita namin yung tawag dito, nung nagkaroon ng meeting ang mga pastoral team about the life of Apostle, tuwang-tuwa ako kasi ayaw kasi ng mga usapang story sa mga tao ba. Gusto ko yung mga main character lang sa Bible yung pinaka-na-highlight sa sarili ko. And these apostles are, not all of them are nakagawa ng big deal, di ba, sa Bible, and hindi sila famous, kumbaga. And sobrang thankful ko na thank you Lord, wala ako sa schedule ng buong time ng pag-aaral ng apostles life. And then here comes the different circumstances, dumating yung mga pagbabago sa schedule, and mas lalo pa akong naipasok kasi ang ating Pastor Joe ay panandali ang umalis or panandali ang nagpahinga. So, sabi ko, eto na, this is it. Thank you Lord for the opportunity. Ayaw mo man, pero ibinigay mo sa akin. That's why the title of tonight's message is Weaknesses Become a Strength. So, this is one of my weakness talaga, na pag-aralan deeper yung mga bawat apostle sa Biblia. But then, the time goes on, habang pinag-aaralan natin, ang sarap pala. Sino nag-enjoy dito sa series natin? Amen! Sino dito yung, ayaw nyo rin yung katulad ko, ayaw nyo ng biographies, ayaw nyo ng mga history ng buhay ng iba't ibang mga tao. Pero, nung napag-aralan natin, nung nasimulan natin ito, nag-i-enjoy. Meron ba? Amen. Ang dami po pala nating mabubungkal. Ang dami po pala nating malalaman sa buhay nila. And through their lives, talagang
makikita mo, magre-reflect din sa sarili mo kung anong klaseng mga disipulo sila na ginamit ng Panginoon, na gagamitin din ng Panginoon sa mga panahong ito. So, let us be ready and let us make these weaknesses become a strength this night. Alam ko po na marami po sa atin ang makakaranas ng kalakasan mula sa mga kahinaan na meron po tayo ngayong gabi. Marami pong klase ng weaknesses. Sa ating pong introduction, it says, weakness refers to the aspect of our character or nature where we easily fall and we were easily given in to sin or where we easily compromise to sin. Sa buhay po natin, ito po yung mga bagay na kung saan nagiging nature natin, itong mga kahinaan na ito, na kung saan ito yung mga bagay na nakakapagpahina sa atin, nakakapagpalugmok sa atin sa mga kasalanan. Pero, sa buhay po paano mo po ba siya tinignan sa buhay ni Philip? So, mamaya po as we go on, malalaman po natin kung ano ba yung mga kahinaan ni Felipe, nung siya ay kasama pa ng Panginoong Hesukristo, nung siya pa ay nasa mundong ito at nagbiministeryo sa tao, na naging kalakasan din niya bilang disipulo ng Panginoon. So, marami pong klase ng weaknesses where there are academic weaknesses sa mga estudyante na kung saan gusto mong mag-aral pero hindi mo magawa. Di ba? May time schedule kang sinusundan, may time management kang puno, pero nananalo doon yung online games natin. Nananalo doon yung mga K-drama natin. Nananalo doon sa time schedule. So, hindi mo na-follow yung time schedule na ginagawa mo. Maraming bagay, isa yun sa mga weakness ng mga estudyante. Right? Sa academic weaknesses natin, we want to have a high grades. Pero kahit anong gawin mong pagsusumikap, hindi ka makakuha ng high grades. Sa atin, sa mga adult, lalo na po sa mga kananayan, yan, kapag dumating si Judith, di ba, alam na this, saan kukuha ng budget, sino magbibigay among the workers ng mga anak ko, saan manggagaling ito. So, medyo nasishaken po tayo dun sa mga bagay na yon. But then, as a Christian, bilang Kristiyano, mas marami po tayong weaknesses na hinaharap. Some of the Christians are unforgiving. Totoo po ba? Some of the Christians are easily to cover their shame. They are liar. Kristiyano ka na pero sinungaling ka pa. Bakit? Kasi nahihiya ka sa kahihiyan mo. Nahihiya ka mapahiya sa harapan ng ibang tao. Kasi nahihiya ka na baka hindi ka matanggap ng tao sa ganong pag-uugali mo. May mga Kristiyano na madaling ma-offend. Sa amin, sa mga kananayan, may mga times kami na parang nagbibiruan or may mga times kami nag-argue kami, pero at the end of the day, natatapos ang araw namin na maayos kami. Kapag nagla-live group kami, talagang lumalabas yung mga gusto namin sabihin sa isa't isa, but at the end of the day, there is healing. There is forgiveness. And we always make sure na sa aming mga kananayan, yung mga na-offend namin mga tao, ma-approach pa namin. Hindi namin hinahayaan na matapos yung fellowship namin na walang settlement na nangyayari. So, may mga Christian din na selfish. Amen? Sa ating mga kabataan, kapag trip natin yung pagkain, during potluck natin, hindi na natin iisipin na may iba pa palang kakain. Di ba? And may mga Christian din na nahihiya to preach the gospel. Sino po dito yung nahihiya to preach the gospel? Are we shy to preach the gospel? Yes, yeah. Alamin natin sa sarili natin na kaya mahina tayo sa church evangelism kasi karamihan sa atin mahiyain. Right? Some of the Christians are fond of giving orders to the people around them na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, pero siya hindi niya ginagawa. May ganun po dito sa ating mga iglesia. May mga Kristiyano din po na gusto ng argument. Gusto ng debate. Diba? May mga Kristiyano pong tamad. Kristiyano po sila pero
there are times na sa gawain na lang ng Panginoon tinatamad. Ako po, medyo guilty ako sa bagay na to kasi I am part of the ministers of God here in Angeles, but then I wasn't able to try to attend. I think na-try ko na rin naman, pero hindi pa talaga ako nakakapag-commit sa pag-attend ng Dawn Watch. Kasi po yung ko sa sarili ko, once na sinubukan ko siya, sinimulan ko siya, gusto ko magtuloy-tuloy na po yung aking pag-attend. Kaya that is one of my weakness also, laziness in attending Dawn Watch. So don't be like me. If you have time and you don't have baby na namumuyat sa ngayon, please do Dawn Watch. Napakasarap pong i-open ang umaga na kasama ang Panginoon. Yan po lagi ang testimony ng ating mga Dawn Watchers. And may mga Kristiyano pong minsan alam na nila ang katotohanan, pero hindi pa rin sila namumuhay sa katotohanan. May mga Kristiyano po na proud because of their position, because of their social status, because of their financial position. Pero I think dito sa church natin, hindi naman po, di ba? We are all humble when it comes to finance. And we are faithful. Hopefully, everyone is faithful in giving our tithes to the Lord. So, those are the weaknesses na meron tayo bilang mga Kristiyano na dapat po nating bantayan. But this night, I have a question. Sabi po diyan, do you remember what weaknesses are being exposed in your life these days? Ano po yung mga bagay na nakita niyo sa sarili niyo ngayong mga panahon na ito na naging kahinaan ninyo? Meron po ba? So, hindi ko na po kayo tatanungin isa-isa because this is not a Dawn Watch. So, but I want you to remember those weaknesses because they are the target of our prayer later. Pag-pray po natin sila. You have to think of the weaknesses. Alam ko, hindi lang po isa yan. The weaknesses in your life and surrender it to the Lord. Kasi kung hindi natin mag-glorify ng payapa ang Panginoon. If you don't surrender your weaknesses to the Lord, it will be a hindrance for you not to enjoy your personal relationship to the Lord. That's why let us learn how to surrender our weaknesses to the Lord. Just like Philippo last Sunday, it talks about his encounter to Jesus. Philip knew that he already found the Messiah, yet he still looked the answer by his own instead of trusting and giving it to the Lord. Ganun po si Philip. Weakness ni Philip yun. Kasama niya na yung Messiah. He knew that the Messiah is with him. Pero, ano ang nangyayari sa kanya? He keeps on trusting and giving it to the Lord. Today, let's see the characteristic of Philip that we might be in this situation. We need to turn problems into answer. This is the characters that made him great evangelist afterward. So, nung na-overcome po ni Philip yung kanyang mga weaknesses, siya po ay naging great evangelist ng Panginoon. Pero iba si Philip the evangelist, madalawa yung Philip sa Bible. Si Apostle Philip po yung ating pinag-uusapan ngayong gabi. So, ano man po yung ating mga weaknesses this night, let us be aware of it and let's make it as our prayer topic tonight's prayer. So, for the first one, na nakita kong weakness ni Philip is he is slow to believe. In John chapter 6, verse 5 to 7, sabi po dyan, tumanaw si Jesus at nang makita niya dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ng mga tao ito? Sinabi niya iyon upang subukan si Felipe. Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping tilang at ng tinapay ay di sasapat para makakain silang ng tigkakaunti. Yun po yung paniniwala ni Philip.
Alam mo, kasama mo yung Panginoon. Alam mo na yung Panginoon is provided siya ng lahat ng bagay. And alam mo yung Panginoon na kahit anong sabihin mo, kayang gawin ng Panginoon. But then, bakit ganun yung naging asal ni Philip dito? Bakit ganun yung naging weakness ni Philip dito? Na he was a person who is slow to believe in God. Pero na-witness niya na yung different miracles ng Panginoon. In 3 years, he spent his time together with Jesus in doing the ministry. Pero bakit that time, during the feeding of 5,000 people, hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ko, sabi ng Panginoon sa kanya. Diba? Kung ikaw si Felipe, at kasama mo yung Panginoon, sa palagay nyo, ganito ba yung magiging response nyo sa Panginoon? Ito ba yung magiging, ano yung magiging tugon ninyo sa Panginoon? Kapag sinabi ng Panginoon sa inyo, saan kaya tayo makabibili ng tinapay na para makakain ang mga tao dito? Siguro sasabihin natin, ikaw si Jesus. Alam ko na kaya mong gumawa ng maraming miracle. Alam ko kaya mong baguhin yung sitwasyon. Alam ko kaya mong mag-provide. Pero bakit ito yung naging tugon ni Philip this time? Sabi niya kahit na halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sabi niya po dun sa verse 7. So nakakalungkot po, no? Dahil matagal na siyang kasama ng Panginoon, pero bakit yun pa rin yung kanyang tingin sa Panginoon? Yun pa rin po yung, hindi niya pa rin nasagot sa isip niya na, Panginoon, kaya mo namang baguhin yung sitwasyon. Kaya mo namang magpakain ng marami. Ikaw naman yung kayang mag-provide ng marami. You can even turn the water into wine. Right? You even healed a lot of sick people. Alam ni Philip yun, yung mga bagay na yun. Pero that time, bakit andun po yung tanong ni Philip? At bakit yun yung sinabi niya? Sinagot niya sa Panginoon. Pero, nung sinabi niya po yan sa Panginoon, nakita niyo yung heart niya. Nakita niyo po yung heart niya dun sa verse na binasa po natin. Ano po yung heart ni Philip doon? He is sincere seeker of the truth. Nais niya pa rin makita yung katotohanan about sa Jesus na kasama niya. Slow to believe man siya, but he is the seeker for the truth. So, yung kanya pong ang kanyang weakness is slow believer. Pero yung naging yung desire niya sa pagsisik ng katotohanan is nandoon, naging strength niya po yun. Dahil alam niya na mayroong sagot dun sa pagsisik niya. Pangalawa, he is timid. Mahiyain. In John chapter 12, verse 12:20-22 sabi, may ilang Griegong tumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais namin makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres. At magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. He was a timid guy. He was a timid man na kung saan mahiyain siya. Meron naman, he is one of the apostle, meron naman siyang authority na magdala ng mga tao sa Panginoong Jesucristo. Bakit sabi niya pa dito, bakit kailangan niya pang lapitan si Andres para dalhin yung mga tao na yun sa Panginoon? Diba? So siya ay isang mahiyain. Kapatid, kung ikaw ay mahiyain, katulad ka ni Felipe, nagagamitin ka rin ng Panginoon. Kasi walang imposible sa Panginoon. Pero, ang nais lang ni Philip dito sa verse na ito,
na lagi niyang isusure yung step niya na mangyayari. Kaya siya lumapit kay Andres. He wants his single step forward before he was sure of his course of action. Gusto niya sa lahat ng kanyang gagawin, sure siya na mangyayari. Gusto ng mga taong itong makalapit kay Jesucristo. Pero dahil ito, mahiyain ako, lalapit ako kay Andres para tulungan niya kami mailapit itong mga taong to kay Jesus Christ. So, yun po yung pangalawa. Pangatlo po, he is a doubtful man. Sabi po dito sa John chapter 14 verse 8 to 14, sabi po sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Diba? Sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nasa akin ay siyang gumaganap ng kanyang gawain. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hiniling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Siya ay nagdalawang isip pa dun sa kasama niyang tao na tagapagligtas. Diba? Marahil po si Felipe, tinawag siyang apostol ng Panginoon kasi maraming nais patunayan ang Panginoon sa buhay ni Felipe. Nais ng Panginoon na patunayan yung sarili niya at nais niyang si Felipe mismo yung maka-uncover na I am the Son, I am the Father, and I am the Holy Spirit. Pero that time, nakakalungkot din pong isipin na hindi na nakita yun agad-agad ni Felipe. Pagkus tinanong niya pa sa Panginoon. Pero even he is doubtful of Jesus, nakakatuwa kasi he is bold to ask Jesus. Show us the Father, sabi niya. Hindi siya nagmarunong na alam niya kung nasa yung Ama, hindi siya nagmarunong na kilala niya yung Ama. But then nandun yung humility heart ni Felipe, yung humble heart ni Felipe na kung saan nais niyang makilala ang Ama. Diba? Tayo po sa buhay Kristiyano natin, may mga life groups tayo. There are times siguro na may mga questions tayo. Huwag tayong mahihiya. Yung mga questions na meron tayo sa isip natin, sa heart natin, they are part of your weaknesses na kung saan kapag hindi nabigyan ng sagot, hindi nabigyan ng solusyon, dadalhin mo siya forever at magiging tanong na lang yan sa sarili mo. Kaya tayo may mga life group leaders for us to ask them, for them to help us to build as a good and bold Christians sa harapan ng Panginoon. Na one of these days, kayo din maglilid din ng mga life group. Amen. Kaya mga kapatid, let us make those weaknesses as our strength. So, pero ang nakakatuwa kay Felipe, di ba po, dun sa mga verses na pinatawag ni Pastor John nung Sunday, natuwa nga ako eh. Sa mga disciples, ang pinaka-close, si Philip at si Nathaniel. Na-share ko to sa mga kananayan nung nag-live group kami. Tapos nung nag-message si Pastor Jappy, nung nagkaroon na ilagay na yung mga pangalan namin doon sa magme-message. Sa kanya si Philip, sa akin si Nathaniel. Uy, yun, best friend. So parang ano lang, no? Ay, Lord, sabi ko, napaka-timing. Ang sagot naman nung sa akin. Ha? Ang sagot naman nung sa akin. At least pinili pa din. Udas yung sa akin. At least pinili pa din. Okay, so, natuwa lang ako kasi sabi ko, ay, ang sweet naman noon, pati events, ay, pati sa pagbibigay, the way na mag-minister kaming mag-asawa, parang there's something feeling. Kinilig ako, di ba? Amen. Amen. Ewan ko lang sa kanya, unang ako na-found out ngayon or na ano. Pero sinabi ko sa kanya, di ka mo, ikaw pala si Philip, no? Ay, sa'yo pala si Philip, no? Ayusin mo, best friend ni Nathaniel yan, sabi ko. Pero kami po ni Pastor Jappy, nagsimula kami sa hindi mag-best friend. Mortal po kami magkaaway kasi
very competitive na tao yun. Ayaw niya nagpapatalo sa composition. Meron po kami mga games kapag foundation day ng school. One week kami, naglalaro ng volleyball, may traditional cultural dance, lagi kami magkalaban. And ayaw muna nagpapatalo kapag talagang sisilipin niya yung scoring din sa mga judge, kung ano yung bakit natalo sila, gano'n kapag natatalo sila. Sa volleyball, ayaw din po niya nagpapatalo, kailangan Panalo siya. patlapo. So, noong time na yun, parang nag-reflect lang sa sarili ko, hindi naman kami mag-best friend yan. Sabi ko gano'n, mortal enemy ko siya. So, yun lang. Natuwa lang ako, kinilig lang ako nung nalaman ko mag-message din ako about mag-message about kay Philip din sa akin si Nathaniel. Isang bagay yun na na-uncover ko na kung saan ang sarap talagang pag-aralan yung buhay ng mga apostles. Amen. Dahil makikita mo talaga yung mga close nilang mga tao and mga kasamahan nila. So, nakakatuwa lang po. So, this night po, for our conclusion, sabi po dyan, like Philip, all Christians have weaknesses of their own. Those weaknesses expose us when we meet challenges. Sa buhay po ni Philip, nung nakita niya yung dami ng tao, nagkaroon po siya ng dalawang isip na imposibleng mapakain ang 5,000 taong ito. Kahit itong mga salapi na meron kami ay hindi sasapat para sa mga taong ito. But then God knows that there are many who are supposed to do great service for Him and to the humanity. That's why the Lord called you. Even though you have weaknesses, the Lord wants to use you mightily to do His great service. The life of Philip teaches us to have faith in whatever we do. It is wise to ask God what He wants us to learn at every place, position, and situation, as well as in circumstance that we find ourselves in. Ako po, ma-share ko lang, whenever I stand here in front, medyo nag-aalangan yung kalagayan ni Yumon. Kagabi po wala kaming tulog kasi ang taas-taas ng fever niya, sobrang init niya, talagang nag-flash yung face niya hanggang kanina. Kaya isa yun sa iniiyak ko kanina sa Panginoon. Lord, thank you kasi tuwing tatayo ako sa harapan, you always teaching me to have deeper faith in you. Sabi ko po kanina pagdating ko ni Pastor Jackie, sabi ko, Dad, bigyan mo ng schedule yung prayer night kasi nilagyan kasi yun, baka hindi ako makatayo. Sabi ko, gano'n. Baka ayoko siyang iwan kasi nga, alam niyo naman po, bilang nanay, gusto niyo agad makapagbigay ng remedy sa mga bata, first aid kapag meron silang mga nararamdaman. Lalo, they can say that this is hurt, this is painful. Gusto natin agad-agad mabigyan sila ng unang lunas kapag kami nararamdaman yung mga inang natin. But then, eto po ako, I'm standing in front of you. Iniiyak ko siya kanina during praise and worship kasi if you want to give glory to the Lord, if you want to kung gusto mo talagang manalo na yung pagiging Kristiyano mo na nagbibigay ng kagalakan, kapurihan sa Panginoon at gusto mong gamitin yung buhay mo para sa Panginoon. Tuturuan ka ng Panginoon na maging deep sa pananampalataya. Whatever is the situation. So remember, God's purpose in your weaknesses is to make you humbly dependent on Him and humbly gentle with others. So, kapag pinagaling ka ng Panginoon sa mga weaknesses mo, huwag mo namang ipagmalaki. Pero, gawin mong testimony. Make it as your testimony in front of the people. That the Lord who gave you that answer, that the Lord who gave you that strength, is faithful sa lahat ng bagay. Is faithful sa pagbabago sa sarili mo. So friends, it's good and right to pray for your weaknesses. Kanina, I've asked you, what are the weaknesses that you have? And those weaknesses, kapag hindi mo isusurrender sa Panginoon, magiging hindrances siya sa paglilingkod mo sa Panginoon. That's why I encourage everyone to please pray for your weaknesses, for your limitations, for all the things na kung saan ginagamit ni Satan para maging
na lumayo sa Panginoon. Let us come together in prayer po this night. And let's give it to the Lord. The Lord is always listening to our prayers po. So tayo pong lahat ay tumayo. Let us all say and get our personal prayer topics. And sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit. Yes, Jesus, we praise you, O God. Lord, thank you. Salamat, Panginoon, sa gabing ito that we have once again this opportunity to pray for our prayer topics, O Lord. Lord, thank you for reminding us to remember our weaknesses, Father God, and to give it to you tonight, Panginoon, para maging strength po namin. Panginoong Jesus, ikaw po ang humipo as we pray together. Ikaw po, Panginoon, ang mag-lead sa amin. Humipo sa aming mga puso. And let your Holy Spirit be with us tonight, O Lord. Let your Holy Spirit work in these places, Panginoon. In each and every one of us, Panginoon. We just want to experience this Jesus. We just want to experience the Lord this night, O God. Kaya kayo po, Panginoon, ang maghari. And as we sing for you, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas. Come on, church, let's sing together. Thank you.
namin sa mga sandali ng Holy Spirit. God is telling us right now that His hands are never short. Hindi siya nangangako na hindi niya kayang gawin. At lahat ng nananampalataya at lumalapit sa Kanya, nananalig sa Kanya, wala siyang binigo. Right now, God is telling you, lahat ng pinapanalangin mo, lahat ng para sa iyo, ibigay niya. Lahat ng mga hindi makakabuti sa iyo, itatama niya. At lahat ng hindi pa oras na kailangan mong tanggapin, ibibigay niya sa tamang panahon. Right now, church, let's learn from the life of Philip. He's the one, siya yung very ecstatic na ipakilala ang Panginoon sa kanyang kaibigan na si Nathaniel. Pero nung time na magpapakain, siya yung una nag-doubt. Siya yung una nagbilang na, Lord, paano natin makapakain ng mga yan? Ito lang yung meron tayo. Nung time na may gustong lumapit kay Jesus, naghanap pa siya ng ibang taong tutulong sa kanya para lumapit kay Jesus. Anong matututunan natin dun, church? Anong nangyari sa fire niya nung pinapakilala niya si Jesus kay Nathaniel? Na yung una siya yung fired up. Nathaniel, nakita ko na yung Messiah, nakilala namin siya. Gusto kitang ipakilala sa kanya. Pero, sa journey nila, siya yung inapag-iwanan. Siya yung nag-doubt. Siya yung kailangan pa ng ibang tao para lumapit kay Jesus. Sometimes, church, ganun tayo eh. Fired up tayo nung lumapit tayo kay Jesus, pero hindi natin napapansin na as we go through our journey, sa spiritual journey natin, tayo yung una nagda-doubt. At tayo yung nahihiyang lumapit kay Jesus. Right now, Holy Spirit, I know kinakausap mo kami. Buhayin mo yung pananampalataya namin. Buhayin mo yung relasyon namin kay Jesus. Jesus is telling you right now, anak, hindi mo kailangan ng ibang taong magpe-pray para sa iyo. Ikaw, anak, pwede kang dumiretso sa akin. Pwede kang dumiretso sa akin, anak. Bakit kailangan ng mga taong magpe-pray para sa iyo kung pwede ka namang dumiretso sa akin? Oo, maganda pag di nagpe-pray para sa atin because it helps us to convince God pag mas maraming prayer. Pero, na-appreciate din ni Lord, pag tayo diretso tayo lumalapit sa Kanya. Because we also have that direct access to Him. Right now, Holy Spirit, convict our hearts. I-reveal mo sa amin, Holy Spirit, kung ano pa yung mga bagay na pumipigil sa amin para kami mismo dumiretso kay Jesus. Oh Lord, you have so many promises to us, Panginoon. Sabi nga po ninyo, Lord God, if we seek you, Lord God, if we abide in you, Lord God, and we delight in you, Lord God, sobrang daming bagay ang kaya mong ibigay sa amin, Lord God. Bagay na ikakabuti namin, bagay na ikakaganda ng buhay namin, Lord God. Mga bagay na ikakabago namin, Panginoon. Mga bagay, Lord God, na magbibigay lang sa amin, Lord God, ng kabutihan, Panginoon. Yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, Lord God. Yung kapayapaan, Lord God. Yung joy, Lord God. Yung self-discipline. Yung faithfulness, Panginoon. Yung patience, Lord God. And right now, Father God, we pray na sa buhay ni Philip, Lord God, may matutunan kami. Na sa journey niya, Lord God, anong nangyari? Siya yung unang nagpakilala kay Nathaniel sa inyo. Pero habang tumagal, siya yung nag-doubt. Siya yung nangailangan ng tulong ng iba para lumapit sa inyo. And right now, Father God, we pray na kung nagiging ganon kami, Lord God, we're so sorry. Nakakalimutan namin, Lord God, na pwede kami dumiretso sa inyo, Lord God. Siguro, Lord God, masyado kaming distracted or masyado kaming nalalakihan sa problema namin, Panginoon. And right now, Father God, sabi nga sa kanya, Panginoon, with everything, Lord God, kung
anong lahat meron kami, Lord God. Matuto kami, Lord God, i-surrender sa inyo, Lord God. The good things and the bad, Lord God. The bad, because we don't deserve those bad things, Lord God. The good things, Lord God, because you can give us better things, Panginoon. Lord God, pinipipray namin right now, Lord God, na huwag kami matakot na ibigay sa inyo yung mga bagay na magaganda na meron kami, Lord God. Dahil yung kaya mong ibalik sa amin, Lord God, isigit pa, Lord God, doon sa kaya namin intindihin, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for this night. That we are able to pray, that we are able to worship you, listen to you, sing for you, Lord God, and listen to your word, Lord God. Nakakain na naman kami, Lord God, ngayong gabi. And right now, Lord God, we just wanna pray, Father God, for our brothers and sisters right now, Panginoon. Oh Lord, thank you, Lord God, sa church na meron kami, Lord God. Thank you, Lord God, sa Abundant Life Church, Angeles City. Thank you, Lord God, dahil binibigyan mo kami ng wisdom, Lord God, kung paano ba gawin yung magandang set-up sa church, Lord God. Dahil sobrang napupuno na kami, Father God. Hallelujah! Thank you, Jesus! Lord God, yung Sunday service namin, Father God, hindi na kami magkasya, Father God. Lord God, 40 chairs ang idinagdag mo sa church namin, Father God. Ganun ka ka-faithful sa amin, Lord God. Ewan ko, Lord God, kung sino yung nagpipray na dumadami kami. Pero ako, honestly, Lord God, hindi ko naman pinagpipray na dumadami kami, Lord God. Pero, Lord God, lagi kami puno. It's only by your grace and your mercy alone, Father God. Thank you, Lord God, dahil alam namin hindi kami, Lord God, sobrang dami naming issues sa buhay na kailangan namin ayusin. Madamot kami, soplado kami, Lord God. Mainitin ang ulo namin, judgmental kami, Father God. Pero Lord God, nagpapadala ka pa rin ng mga kaluluwa, Lord God, dito sa simbahan nito, Lord God. And we pray, Lord God, kayo yung magbago at kayo yung mag-ready sa amin, Lord God. Para magpagamit kami, Lord God, doon sa iyo. Para sa inyo, Lord God, sa ikahalalag mo ng kaharian niyo, Lord God. Para doon sa mga kaluluwa, Lord God, na dinadala niyo dito sa simbahan, Panginoon. Lord God, we're so sorry at inaamin namin na sobrang dami pa namin issues sa sarili namin na kailangan namin ayusin, Panginoon. Pero hindi namin gagawin hindrance, Father God, para hindi maglingkod sa inyo at hindi maging extension ng pagmamahal mo dito sa lupa, Panginoon. Oh Lord God, you have said in your word, Lord God, that the harvest is plenty, Lord God. And we need more workers, Lord God. And I pray right now, Lord God, na sa mga matagal ng miyembro ng simbahan ito, Lord God, sa mga kabataan na on fire, Panginoon, I pray, Lord God, that you touch each and every heart and you raise up leaders, Lord God, that willing magpagamit sa inyo, Lord God, para mag-extend ng pagmamahal, Lord God, sa mga taong kailangan ka sa buhay nila, Panginoon. Lord God, we live in a broken world, and the only fix and the only solution that we need is Jesus. Pero hindi malalaman ng mga tao na may Jesus, hindi makikilala ni Lord, hindi makikilala ng mga tao si Jesus, kung lang mga taong ipapakilala si Jesus, Lord God. So we pray, Lord God, na ang simbahan mo, Lord God, to Abundant Life Church, Angeles City, Lord God, is maging sentro, Lord God, ng pagpipraise and worship, Lord God, ng pagpipray, Lord God, at pag-aaral ng salita, Lord God, dito sa Barangay Kawayan, Panginoon. Lord God, even though we are a small church, Father God, lahat, Lord God, ng yan, binigay mo, Lord God, according to our ability. And right now, Lord God, we're so thankful, Lord God, that in spite of us being a small church, Panginoon, nakikita naman namin, witness naman namin, Lord God, kung paano mo ini-improve ang church namin, Lord God. Thank you, Lord God, na susustain namin, Lord God, yung pagbabayad ng bills and utilities ng church, Panginoon, yung improvement, Lord God, and yung praise and worship, Lord God, yung mga musical instruments, yung mga speakers, yung live, yung mga desktop, yung mga upuan, Lord God. This is only by your grace and your mercy alone. This is your work, Lord God. Wala sa amin, Lord God. And nangyayari to, Lord God, that in spite of our differences, Lord God, pagdating sa inyo, Lord God, united ang simbahan ito, Panginoon, in the name of Jesus. Sabi nga po ninyo, Lord God, sa Philippians 4:8, whatever is true, whatever is pure, whatever is noble, Panginoon, whatever is praiseworthy, Lord God,
think of such things, Panginoon. Lord, marami ng pangit na bagay dito sa mundo. Marami ng masakit na bagay na dito sa mundo, Lord God. But we pray, Lord God, na magamit kami, Lord God, na mag-extension ng love at healing mo, Lord God, sa sobrang daming broken people, Lord God, dito sa mundo, lalong-lalo na sa barangay Kumain, Panginoon, in the name of Jesus. Prepare your children, Lord God. Prepare your children, Lord God, in the name of Jesus. May we receive and accept the calling, Panginoon. And alam namin, Lord God, hindi namin kaya mag-isa. But it is with you, Lord God, with your grace and mercy, Lord God. Kayo nagbibigay sa amin ng strength, kakayanan, ng patience, Lord God. Because pinakita mo sa amin at pinaramdam mo sa amin, Lord God, kung paano nga ba ang mahalin, Lord God, ang sakripisyo yung buhay para sa amin, Lord God. And we pray, Lord God, magiging extension kami, Lord God. Right now, Lord God, we pray for our pastors, Pastor Ruel, Pastor Tony, Lord God, our senior pastor, Pastor Joe, Pastor John, Pastor Grace, Pastor Glenda, Pastor Alice, at naging lingkod, Panginoon, patuloy niyo, Lord God, na bigyan ng wisdom, Panginoon, ng malaking puso, Lord God, para sa ministeryo nito, Lord God, sa paglilid ng church, Lord God. Ang aming mga ministry heads, Lord God, from the ushering, the worship team, the kitchen, the multimedia, the intercessory, the kids, the youth, the social media, Panginoon, the sound engineer, Lord God, the decorations committee, Lord God. Lord God, yung mga first-timers committee namin, Lord God, oh Lord God, pinapakita mo na sa amin, Lord God, yung dami ng souls na pinapadala mo. And we pray, Lord God, na yung mga ministers mo, yung mga leaders mo, Lord God, mag-rise up, Lord God. May we look unto Jesus, only the author and finisher of our faith, Lord God. Every time na nagsaserve kami, Lord God, may we not compare our works, Lord God, sa others, Panginoon. But may we realize, the Lord God, that we are called according to your purpose, Lord God, and that we are one body but with many parts, Panginoon. Alam namin, Lord God, sobrang dami pa namin kailangang improve at ayusin, Lord God, sa church ninyo at sa mga sarili namin, Father God. May we have that patience and understanding, Lord God, towards one another, Lord God, habang nagpapagamit kami sa inyo, Panginoon. And right now, Father God, we're also lifting up, Lord God, to you, healing, Lord God, especially sa mga sakit right now, Lord God, si Parker at si Baby Yuwon, Panginoon. Oh, right now, Jesus, Holy Spirit, by the most precious blood of Jesus, Father God, we declare healing, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord God, sa mga taong nakakaranas, Lord God, ng physical, mental, emotional sickness, Panginoon, oh Lord God, yung thorn in the flesh na meron kami, Panginoon. Help us to embrace those thorns, Lord God. May reason kung bakit hindi mo inaalis yung thorns, Lord God. Pero hindi sabihin ng Lord God, hindi kami pwede mag-request at mag-pray, Lord God, na alisin niyo sila sa buhay namin, Panginoon. Sabi nga po ni Paul, Lord God, in our weaknesses, we are made strong, Panginoon. We are only strong, Lord God, because of our weaknesses, Panginoon. Dahil doon nag-glorify, Lord God, at napapakita, Lord God, kung gano'n ka makapangyarihan, Lord God, is because the weaknesses na meron kami, Panginoon. Sabi nga ni Paul, Lord God, yun na yung pwede namin ipagmalaki. Hindi namin pwede ipagmalaki, Lord God, yung accomplishments namin, Lord God. Ang pwede lang namin ipagmalaki, Lord God, is yung mga weaknesses, Lord God, lackings na meron kami. Because doon, Lord God, nag-glorify ang name mo, Lord God, na in spite na madamog kami, hindi namin alam, nagiging mapagbigay kami. In spite na masungit kami, hindi kami nagiging mabait, Panginoon. It's because of the grace, the mercy, and the presence, and the power, and the help of the Holy Spirit, Lord Jesus. And for that, we are grateful, Panginoon. And right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, the finances of each and everyone in this place and our online, Lord God, in this church family, Panginoon. Lord God, we pray na kayo po mag-bless, Lord God, ang mga businesses na meron kami, ang kimchi, ang peanut butter, ang adunay, Panginoon. At kung ano pa kung businesses na meron kami, Lord God, ang songs, Panginoon, in the name of Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Yung mga nagsiserve, Lord God, dito sa church, Panginoon. Yung mga nagtatrabaho, Panginoon. Oh Lord God, help us to be faithful in our tithings, Panginoon. Minsan nakaka-tempt. Ibibigay ba namin? Ang laki-laki ng babayaran namin, Panginoon. Pero Lord God, tithing is not about obligation. It's about trusting. Na in spite na negative,
pero ibinabalik namin yung para sa inyo, Lord God. It's trusting, Lord God, na you are way more than money can provide, Lord God. It's trusting, Lord God, na in spite na negative kami, Lord God, magiging positive kami, Lord God. Because yung currency namin, Lord God, is hindi yung currency ng mundo, Lord God. Yung currency ng langit, Lord God. And that's our faith, Lord God. Na Lord God, kaya mo po ng lahat ng pangangailangan namin, Lord God. At ang pangangailangan namin, Lord God, hindi lang naman yung pera, Panginoon, eh. Meron kaming physical, emotional, mental, spiritual needs, Lord God. Poor man kami sa financial needs, Lord God, sa financial need, Panginoon. Pero blessed kami, Lord God, sa sobrang madaming bagay, Lord God. And for that, we are grateful, Panginoon. We have our health. We have our family. We have our relationships, Lord God. We have our peace, Panginoon, in the name of Jesus. And teach us, Lord God, to rely, Lord God, doon sa blessings na kaya mong ibigay at hindi sa blessings na kaya ibigay ng mundong ito, Panginoon. Help us, Lord God, to invest in heavenly treasures, Panginoon, and not on worldly treasures, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God, aaning namin ang mga lumalaking bank accounts namin, Lord God, kung ang dami namang kaluluwang napupunta sa impyerno, Panginoon. Thank you, Lord God, na in spite na nagiging sapat lang yung nalalagay namin sa lamesa namin, Panginoon. Pero Lord God, yung fulfillment, Father God, na merong mga nakakakilala sa inyo, Lord God, because of our sacrifices, Lord God. That is more than enough, Lord God. That is more than enough, Panginoon, in the name of Jesus. And thank you, Lord God, because bukas yung aming mga mata, yung aming mga isip, at aming mga puso, at tenga, Lord God, sa inyong mga salita, Panginoon. Hindi kami bulag, Lord God. Tulad ng mga nasa mundo, Lord God, that they're busy, Lord God, running after this material things, Lord God, na wala namang makakadala sa langit, Panginoon. Hubad kaming dumating at hubad kaming alis sa mundong ito, Lord God. From thus we came, and thus we will return, Panginoon, in the name of Jesus. So thank you, Lord God, for the financial blessings, Lord God, and may we rely and trust in you, Lord God, towards our needs, Lord God, in this world, Panginoon, in the name of Jesus. Right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you as well, Panginoon, ang aming government, ang aming city, ang aming barangay, ang aming churches, Panginoon. Oh, Lord God, as high as the heaven is from the earth, Lord God, so are your thoughts from our thoughts, Lord God. Knowing that, Lord God, the only thing that we can do, Lord God, is to trust in you, Lord God, with all of our hearts and lean not on our own understanding, Lord God. Magtiwala kami, Lord God, that you are in control. You are sovereign, Panginoon. And mag-focus lang kami, Lord God, dun sa kaya namin i-focus. At i-surrender na namin, Lord God, lahat ng fears and ng worries namin, Lord God, sa inyo. Because you are omnipotent, Lord God. You are all-powerful, Lord God. You are omniscient, Lord God. You're all-knowing, Panginoon. You're omnipresent, Lord God. You're present everywhere, Lord God. And you're omnibenevolent, Panginoon. You're all-loving, Panginoon. Yung nangyayari sa gobyerno, Panginoon, wala na kaming control dyan, Panginoon. The least, the best that we can do, Panginoon, is to pray for our leaders, Lord God, from our president, Lord God, down to the kagawads, Panginoon, in the name of Jesus. Raise up, Lord God, leaders, Lord God, that has a genuine love, Lord God, dun sa trabaho, Lord God, sa calling na meron sila, Lord God, especially Barangay Kuwayan, Lord God, our kagawads, our barangay captain, Lord God. Lift up, Lord God, Barangay Kawayan, Panginoon. We lift up, Lord God, our government officials to you, Panginoon, in the name of Jesus. Ayun lang sa president namin, Panginoon, lahat ng mga officials, Lord God, papunta sa president namin, yung humahawak ng mga daan, Panginoon. Yung mga humahawak, Lord God, yung departamento, Lord God, DOH, DPWH, Panginoon. We surrender everything to you, Lord God. We just pray, Lord God, na in time, Lord God, magiging first world country, Lord God, ang bansang Pilipinas, Lord God. Oh, Lord God, ang Pilipinas, Lord God, sobrang yaman sa natural resources, Lord God. Pero ang hirap-hirap namin, Lord God, kasi sobrang daming tiwali, sobrang daming kurap, Panginoon. But as the kings, Lord God, in the Bible, Lord God, marami sa kanila din ang kurap, Panginoon. Pero darating yung time, Lord God, na mag-raise up ka ng leader na, Lord God, na talaga naman mag-elevate, Lord God, at mag-i-improve, Lord God, ng bansang Pilipinas. And we pray for that, Lord God, to happen, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. And right now, church, kunin natin ang prayer request ng ating mga kapatiran.
Thank you, Lord God. Let's be generous and pray and declare good things and answered prayers sa ating mga kapatid. Hallelujah. Let's spend 2 to 3 minutes, 2 to 5 minutes to pray for them and declare good things sa buhay nila at basahin ang kanilang mga prayer list. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
to give our everything for the Lord. Oh God, you're the God of revival, Lord God. Jesus, and in this coming Sunday, Lord God, that we will have a revival night, Panginoon. Resuscitate, Lord God, ang nangihina naming pananampalataya, Panginoon. Oh Lord God, elevate our faith, Lord God. Elevate our worship, Lord God. Elevate our relationship with you, Lord God. Laliman mo, Lord God, ang pagpundasyon, Lord God, ng aming pananampalataya, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, for truly, Lord God, you're the God of the revival, Panginoon. And right now, Lord God, we're declaring in the name of Jesus, Lord God, that the revival, Lord God, is happening right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Holy Spirit. Oh, nothing is impossible to the Lord. Nothing is too hard for the Lord. Lahat na nagkakain yung puso. Lahat ng pusong tumigas. Oh, Lord God, kaya mong tibatin lahat ng Panginoon, Holy Spirit. Bukain mo ang mga puso namin, Lord God. Make it a good soil, Panginoon, in the name of Jesus. Ready to receive your word, Lord God. Ready, Lord God, to take care of those seeds, Lord God. Those words, Panginoon. Pagyayamanin namin, Lord God, at ito'y mamumunga, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for this night. Thank you, Lord God, for every ministry, Lord God. Thank you, God, na meron kaming church, Lord God. Thank you, Lord God, na meron kaming prayer night. Thank you, Lord God, for this night. I pray that we have received your word. Na marami sa amin, Lord God, ang gumaling. Marami sa amin, Lord God, ang na-replenish, ang nangingin ng katawan, Lord God. Marami sa amin, Lord God, nagkaroon ng bagong revelasyon, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa new opportunities, sa blessings, Panginoon, sa pagbukas ng aming mga mata't isip, Panginoon, na aming mga legal puso, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord God. We honor you. We love you. For you're mighty, you're worthy, you're faithful, you're merciful, you're loving, you're great, you're generous, Father. You are all in all. You're omniscient, you're omnipotent, you're omnipresent, you are all loving, omnipotent, omnibenevolent, my Lord. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Lord God. And everybody say, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo magbigay ng kaloob sa Panginoon, may share lang po akong verse. Sa Psalms 4:5, offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord. So, and huwag po tayong magsawa na magbalik sa Panginoon, and higit sa lahat, huwag tayong magsawa na magtiwala sa Kanya. And ayun nga, kapag magbabalik tayo sa Panginoon, dapat yung buong puso and yung gusto-gusto talaga natin, yung masaya yung puso natin na Lord. Ako naman yung magbabalik ng blessing na palagi binibigay mo sa akin. And magbalikan din natin yung mga nakaraan na kailan ka ba pinabayaan ng Panginoon? Kailan ba siya pumalya na mag-provide sa mga pangangailangan mo? Di ba lagi siyang nandyan para i-provide ang lahat ng pangangailangan ng mga anak niya. So, trust in the Lord and ibigay natin sa Kanya yung lahat ng deserve niya na ibabalik natin sa Kanya. So, let's pray po. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang gabi nito, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na kumilos ka, Panginoon, sa gabi nito, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. Niyakap mo kami, Panginoon, Lord. Kinomfort mo kami, Panginoon, at napakasarap, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na andito, Panginoon, upang matuto, Panginoon, upang makapili ka, Panginoon. And right now, sa pagbibigay namin, Panginoon, Lord,
gawin mong humble yung puso namin, Panginoon, Lord. Ibibigay namin, Panginoon, kung ano yung para sa iyo, Panginoon, Lord, dahil ikaw hindi ka nagdamot kailanman, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon, Lord. Ibinibigay mo, Panginoon, ang lahat-lahat ng pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, because ikaw, Panginoon, ang Diyos na pinakamayaman sa lahat, Panginoon. You are our provider, Panginoon, Lord. Hindi ka nagkulang. Ikaw ay sapat ngayon at magpakailan pa man, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan naman po natin ang buhay nating Diyos, ang mabuti nating Diyos, ang tapat nating Diyos sa lahat ng oras. Amen po. Praise God. So, ayun, we are looking forward with our revival night this coming August 13 po, Sunday, 5 p.m. and want to sawa. Praise God. So, I pray that everyone is prepared. And I am encouraging everyone po na hopefully we will do our personal prayer and fasting in preparation for this one po. Sorry late siya. My fault. Personally kasi ako nag-prayer and fasting po ako this week. So, in preparation for myself, no, sa darating na revival night, but I encourage everyone to also do their personal prayer and fasting to prepare for the revival night po personally, no, kahit hindi po tayo magmi-minister, but especially for those people who will minister in that night. So, ayun po, I pray that everyone would be prepared and prepared spiritually, physically, emotionally, and mentally for the Lord. If you wanted to be revived, of course, hindi naman po ipagdadamot ng Panginoon niyan, but you have to coordinate or cooperate with the Lord on that night. Amen po. So, ayun po, I pray, I bless everyone, and I pray po na yung salita ng Panginoon na siyang patuloy po na mabuhay sa ating mga puso at ating mga isipan. Amen po. So let us all stand up for our closing prayer. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, Lord, we thank you for your faithfulness, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong katapatan. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong habag grasya sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we are nothing without you, Father God, and we cannot do anything without your power, without your Holy Spirit within us. Kung kami lang, Panginoon, Lord, hindi namin kayang umattend ng prayer night, hindi namin kayang magdasal, Panginoon, especially for other people because we are selfish, Panginoon, and we will do our own thing. But we thank you for the Holy Spirit, Lord, and we pray na ikaw siyang patuloy, Lord, na mag-fulfill, Panginoon, sa aming mga puso at aming mga buhay to be able to do your work, to be able to do your will and purpose sa aming mga buhay. Lord, salamat sa puso ng bawat isa, sa puso, Panginoon, ng pananalangin, Father God. We desire, Lord Jesus, that in every circumstances, Panginoon, we pray, Father God, to see the need of your Holy Spirit and your help, Panginoon, sa aming mga buhay as we humbly depend on you, Panginoon. Lord, naniniwala kami na dahil hindi mo inaalas yung mga weaknesses namin, hindi mo inaalas yung mga thorn in the flesh namin because you have your purpose, Father God. You have your purpose, Panginoon, and we pray, Father God, that in every time we are tempted to do things different
Spirit, Panginoon, and hindi ka lugod-lugod para sa Father God. We pray for your Holy Spirit to lead us and give us the power to resist and to flee from it, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin na hindi ka madamot. Alam namin, Panginoon, that whenever we ask, Panginoon, according to your name and your will, you are able to do it, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na Diyos sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang patuloy, Lord God, na mag-bless, Panginoon, also with each and every one of our lives, Father God. Maraming salamat, Lord. We honor you, we praise your name, and we pray for your continuous infilling, Panginoon, sa aming mga buhay. In Jesus' name we have prayed. Amen. Pagpalain po ang bawat isa.